Isang customer timbog matapos mag-claim ng delivery na naglalaman ng daan-daang gramo ng marijuana. Malabombang raketa na tagpuan sa dalampasigan ng Masbate. Kakarampot na kita ng mga kasambahay, madadagdagan na. Epektibo na ngayong Sabado. Oil price hike, posibleng maranasan sa mga susunod na linggo. Mga driver, nangangamba. At pabuhat basketball at diaper game, kinaaliwan online. Sud ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Mula sa Catanduanes State University, Cebu Pacific na ang tala ang biyahe. Pugante at hindi celebrity, yan ang naging Nakahadusay at wala ng buhay ng matagpuan. Live mula sa Mabayan News Center, ito ang Visible News. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasorpresa ang isang fast food restaurant sa Quezon City matapos makatanggap ng delivery na naglalaman ng marijuana. Nang tangka namang kunin ng may-ari ang delivery, doon naman siya binulaga at dinampot ng pulisya. Timbog ang isang customer matapos mag-claim ng delivery sa isang fast food chain sa barangay Laging Handa, Quezon City na naglalaman ng marijuana. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Leonie Ann de la Cruz, Station Commander ng Kamuning Police, isang delivery rider ang nag-iwan ng kahon sa harap ng fast food manager ng isang fast food chain. Saad ng manager, iniwan muna ng rider ang kahon dahil mayroon naman daw tatawag sa restaurant para kunin ang delivery. Agad namang nagduda at tumawag sa barangay ang manager nang maamoy ang masangsang na amoy na nanggagaling sa kahon. Pagbukas ng mga miyembro ng barangay, tumambad sa kanila ang daan-daang gramo ng marijuana. Agad silang tumawag ng tulong sa pulisya. Saktong pagdating ng mga pulis ang pagtawag sa hotline ng fast food chain at nagsabing nagkamali ng address ang rider at ang may-ari na lang ang pupunta para i-claim ang delivery. Nang pumunta ang sospek para kunin ang kahon, doon na siya inaresto ng mga pulis. Nakumpiska sa kanya ang aabot sa mahigit 200 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Kasalukuyang nakakulong ang sospek sa Kamuning Police Station at nasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang underwater drone ang natagpuan sa katubigan ng San Pascual, Masbate. Visible sa Masbate Live si Kian Sunan. Kian? Anilay malaraketang underwater drone ang nahuli ng 3 mangingisda na imbisa na lamang dagat ang mahuli sa dalampasigan ng Inarawan San Pascual, Masbate. Makikita sa larawan ang tila bay hugis raketang bagay na nakita sa dalampasigan ng Masbate. Ayon sa Philippine Navy, ang natagpo ang 6-foot device na gawa sa bakal ay isang underwater drone. Pagmamay-ari umano ito ng China dahil sa visible nitong markang HY-119. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Philippine Authority ukol sa natagpo ang underwater drone. Kian Suner, Mata ng Balita. Ikinatuwa ng ilang kasambahay ang inaasahang pagtaas ng kanilang sahod ng Sabado. Pinaalalahanan ngayon ng Department of Labor ang mga empleyado ng National Capital Region o NCR na mag-comply sa bagong wage order, kung saan may dagdag 500 piso ang minimum wage ng mga domestic workers. Isa si Eliza sa mga kasambahay na natuwa sa inaasahang pagtaas ng kanilang sahod ngayong Sabado. Masaya po kasi malaking tulong po ito sa amin. Bukod sa NCR, ang Regional Wage Board ng Region 1, 2, Memaropa, CAR 6, 8, 10 at 13 ay itinaas na rin ang minimum wage rates ng mga kasambahay na mula sa 5,000 tumungtong na ito sa 6,000. Abangan! Oil price hike, posibleng maranasan sa mga susunod na linggo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Visible News.
tayo'y nabubuhay dahil sa ating kapaligiran. Mas mainam kung ito'y ating alagaan. Posibleng maranasan ng oil price hike sa bansa. Visible sa Metro Manila live si Chelsea Torrente. Chelsea? Really, inaasahang tataas ang presyo ng gasolina sa mga susunod na linggo. Kaya nangangamba ang ilang mga motorista na nakausap namin dito dahil kasisimula pa lamang ng taon. Papalo sa 40 centavo hanggang 70 centavo ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina sa bansa. 75 centavo hanggang piso naman kada litro sa diesel. 70 centavo hanggang 80 centavo kada litro sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng patuloy na pagtaas ng klima sa bansang Amerika at Europe na isa sa mga main producer ng gasolina, diesel at kerosene. Isa rin ang patuloy na trade tension sa dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Ikinabahala ito ni James, isang delivery rider, dahil maaapektuhan nito ang kanyang trabaho. Simula pa lang po ng taon, taas presyo agad sa gasolina ang bumungad. Nakakabahala, ano pa kaya sa susunod na buwan? Siyempre, bilang isang driver, hiling ko sanang bumaba ang presyo dahil mahirap. Nakakalugi sa amin sa mga katulad kong driver. Naglalaro sa 51 pesos hanggang 74 pesos ang kasalukuyang presyo ng gasolina sa Metro Manila. 49 pesos hanggang 67 pesos naman kada litro sa diesel. 70 pesos hanggang 81 pesos kada litro sa kerosene ayon sa latest price monitor ng Department of Energy. Really, dagdag pa ng Department of Energy, hindi pa ito ang final adjustment ng presyo at malalaman pa lamang yan pagkatapos ng trading ngayong araw. Maraming salamat, Chelsea Torrente. Hindi lang daw sa mobile games ang may pabuhat, kundi sa basketball ring. Yan ang kinaliwan online na level up basketball game sa Coronel City, South Cotabato. Sinalubong ng ilang mga partners umag-asawa ang Pasko ng may saya sa larong basketball sa Sitio de Talfitac sa Barangay Asumpcion, kung saan buhat ng mga manlalarong lalaki ang kanilang partner habang naglalaro ng basketball. Gaya lamang ng normal basketball game, wagi ang kupunan na may pinakamataas na puntos. Ayon sa organizer, layo nitong mapasaya at mapagkaisa ang mga residente ng naturang lugar. Samantala, bilang pagdiriwang naman sa bagong taon, diapers race ang pakulo ng mga grupo ng mga kalalakihan sa Barangay Kaganhaw, Boac, Marinduque. Paunahan ng mga kalalakihan na ito sa pagsuot ng diaper bago makipagkarerahan. Iikot sa upuan na may bote o tsupon bago ipapasa sa kasunod na manlalaro ang suot na diaper. Nakauwi ng 500 peso cash ang nanalong grupo. Alia, the best talaga ang mga Pinoy sa paggawa ng iba't ibang pakulo, di ba? Yes, really. Literal na pampa good vibes ngayong 2025. At iyan ang mga balita ang aming nakalap sa araw na ito. Ako, si Alia Blasquillo. At ako naman, si Riley Romero. Magulat ng mga balitang magmumulat sa masa. At maghahati ng mga balitang galing sa lahat ng sulok ng bansa. Mulat ang diwa. Mata ng balita. Ito ang Vegetable News.